hinaing asylum request ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque doon sa the Netherlands. Ayon sa Department of Justice, sa oras na mailabas na ang arrest warrant laban kay Roque para sa kasong human trafficking, mahihirapan na si Roque sa kanyang request na mabigyan pa ng asylum. Una nang inihain ng Department of Justice sa Angeles City Regional Trial Court ang kasong non-bailable qualified human trafficking at regular human trafficking case laban kay Roque itong nakalipas na araw. Kabilang sa sinampahan ng kaso ay si Cassandra Leong at iba pang individual. Si Roque ay may partisipasyon umano at abogado ng Whirlwind Corporation at representative din ng Lucky South 99 ang kanyang nakaugnayan na si Cassandra Leong. Ito ay sinalapay nga na Philippine Offshore Gaming Operator sa Porac, Pampanga dahil sa illegal na operasyon kabilang ng human trafficking. Noong Disyembre ng nakalipas na taon ay naghain si Roque ng counter affidavit mula yan sa United Arab Emirates kasabay ng pagigit na hindi siya tumatayong abogado ng Lucky South 99. Kanino nga ba dapat makinig at magtiwala? Paano ba natin matutukoy ang totoo sa hindi? At bilang Pilipino, anong ambag mo laban sa fake news? Okay? Unahin natin pakinggan si Ginoong Berhel Santos. Magandang gabi sa lahat. Alin nga ba ang mas nararapat mapaniwalaan? Ang mainstream media o traditional media, yung mga pahayagan at magazine, broadcast stations, online news sites, o ang social media, yung mga bloggers. Pero teka, bago maniwala, mag-isip muna. Magtanong. Ngayon, kapag anumang kaiisip, anumang pagtatanong ang gawin ay hindi pa rin maliwanagan ng husto para makapagdesisyon, sa mainstream media na lang makinig. Bakit? Ang social media ay isang discarding pang-individual. At dahil dyan, mas madaling ma-co-opt, mas madaling maangkat. Huwag na natin sabihin mas madaling mabili. Sa kabilang banda, ang mainstream media ay binubuo ng mga organisado at rehistradong grupo ng mga miyembro nagdaan sa angkop na pagsasanay at pagsusulit at nagdaraan pa rin sa tuloy-tuloy na pagsubok habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Mga profesional na mamamahayag yan. Ang impormasyon, balita, opinyon na galing sa social media ay hindi dumaan sa isang subok na sistema ng pagsusuri. Di tulad ng mga nanggaling sa mainstream media na sinala munang mabuti bago ibahagi sa madla. Sinalang daw. Pero bakit ang dami niyong mali? Sinalang niyo talaga. Dumaan kayo sa proseso. Paulit-ulit yan eh. Proseso, dumaan kayo. Bakit kayo naglalabas ng mga maling balita? Mga fake news? Halimbawa na nga lang po niyan yung doon sa nagsik ng asylum si Pangulong Duterte. Bakit lumabas yun? Nakala ko ba dumaan sa siksik liglig na na pag aayos o pag be-verify? Bakit di nyo na-verify yun? Anak ng wewe, oo. Itinama ang mali, nilinaw ang malabo, siniguro na ang bawat pahayag ay hindi lamang makatotohanan, kundi walang dahilang pagdudahan. Ang sistemang ito ay bahagi ng mga pamantayan na ni-refine, inayos ng husto sa loob ng isang napakahabang tradisyong universal. Dito lamang sa puntong ito, maliwanag na kung sino ang alin ang mas nararapat paniwalaan. Maraming salamat Ginoong Berhel Santos. Sa panig naman po ng influencer. Grabe, haba ng niya, no? Nabot ang 2 minuto. Ang sinabi lang naman niya, ang mainstream media ay dumadaan sa matinding pagsusuri bago lumabas. Tapos na, yun lang yun eh. Ang haba pa na sinabi mo, tay. First, tawagin naman po natin si Ginoong Orayon Perez Dumdum.
Okay, ako po si Orion Perez Dumdum, dati akong OFW sa Singapore, kaya iniidolo ko po itong si Lee Kuan Yew at uunahin ko po na meron akong quote galing po sa kanya at susubukan kong gayahin ang kanyang boses. The Philippines press enjoyed all the freedoms, but they failed the Filipino people. Naku po. A wildly partisan press Naku. helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confused and befuddled the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Malinaw po ang kondemnasyon na ginawa ni Lee Kuan Yew sa press ng Pilipinas. Ito po yung press na sinatawag natin ngayon, mainstream media. Marami po talaga ang mga pagkukulang sa mainstream media dahil paminsan meron talagang bias. Ang bias na ito ay lumalabas dahil paminsan hindi naiimbita ang ilang mga eksperto na may kakaibang sinasabi sa mga paborito nila. Pero ako rin po ay actually sa totoo lang ay hindi sumasang-ayon talaga dito sa proposisyon na kinakailangang ipagsabong ang dalawa dahil madalas nangyayari na may mga taong galing sa mainstream media ay meron ding social media presence. Sila rin ay actually social media influencers. Merong iilan na galing sa social media na later on ay naging tinatawag nating mainstream media anchor, katulad ng isa nating kaibigan na si Richard Heydaran. Alam kong ayaw niyang sabihin yung mga pangalan, pero katotohanan po ito at wala po akong sinasabing masama, di ba? So, kumbaga, Yari na. Galit na siya kay Heydaran. Ito kasi si Heydaran takot na takot dito kay Orayo humarap Yeah? Ewan ko ba bakit takot na takot to kay to si Heydaran kay Orayo, where do we draw the line? Right now, ako po, so-called social media person, nandito tayo ngayon sa mainstream media. So, ganun. Meron akong mga dating nasulat na na-feature ng the late Carmen Pedrosa sa kanyang PhilStar column. So, naging mainstream media po yung ilang mga sinasabi ko. So, yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginoong Dumdum. Medyo naguluhan din ako dun. Sunod naman si Ginoong Danilo Araw. Kontradayang pagbati sa lahat, maliban na lang sa mga nagpapakalat ng pekeng balita. Sana po'y masarap ang ulam ninyo, maliban na lang sa mga nagsisikmurang maging bahagi ng kadiliman at karahasan. Sino ba ang dapat paniwalaan? Hanggat idinataguyod niya ang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan, dapat lang na ituring na mapagkakatiwala ang daluyan ng impormasyon ang periodista, ang vlogger, influencer, content creator at iba pang terminong tumutukoy sa kanyang gawain. Sige, isama na rin natin ang terminong concerned citizen. Sa loob at labas ng akademya, minsay naririnig natin ang terminong hyper-partisan vlogger or hyper-partisan content creator. Ito yung tumutukoy sa ilang nag-iyakang individual sa isang pagdinig sa kamera dahil nahirapang ipagtanggol ang mga sinulat nila, bagamat pwede ring sabihing medyo napasobra ang panggigisang nakuha nila mula sa ilang kongresista. Tandaang ang ilan sa kanila ay content creator na nagpo-post sa social media, pero sila rin ay maituturing na periodista batay sa kanilang trabaho bilang patnugot o kolumnista. Sa atin pong paksa ngayon, malinaw na hindi natin dapat pag-awayin ang periodista sa isang panig at mga content creator sa kabila dahil mas usapin ito ng pagiging mas kapani-paniwala batay sa pagyakap sa katotohanang nakukuha lamang sa malalimang pananaliksik, lalo na ang atensyon sa detalye at pakikisalamuha sa iba't ibang sektor ng lipunan, lalo na ang mga nasa laylayan. Masarap kaya ang ulam ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media? Malamang na hindi, pero patikim pa lang ito. At dahil nag-aral ako sa Alemanya, may 10 segundo pa ako. Salamat. Grabe, no? Yung punto lang naman din niya is halos parang sinasabi niya ang importante yung sinasabi, hindi yung nagsasabi. Parang ganon, yeah? Maraming salamat. Maraming salamat sa ekstrang oras at segundo, Ginoong Araw. Ayan. At panghuli, Ginoong Banat Bay. Naku, sino ba yun? Hayop na yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Kapal na mukha niyang hayop na yun, ha? Una sa lahat, bago ko po sabihin nung sa tingin ko may mali, ay
Mali po muna yung pangalan ko, hindi po Brian, Byron po. Kayo ang biktima ng fake news. Nabiktima kagad ako ng fake news. Ang bira, oo. News 5, parang ba't ganun? Biktima kagad ako ng fake news. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan, ang mainstream media ba o ang mga influencer. Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi, hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Patay. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Nako. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Nako. Ako po, naandun. Nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Nako. Ang tanong ay ito. Bakit ni isang mainstream media walang pumuna Patay! sa maling ito? Sus. Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Naku po, patay ka dyan, Banat Bay. Mag-iinit ang puwet ni Aling Claire sa sinabi mong yan. Kasi ikaw kagad, nagaganyan ka na kagad Ay, sus. Maiinit ang puwet niya dyan. Yung amo niya, nadali. Maraming salamat, Ginoong Banatbay. Ayan, mas paiinitin pa natin ang ating balitaktakan. Head-to-head round tayo. Walang atrasan, walang iwasan, at walang iwanan. Yeah. Magbabalik ang manindigan. Patay tayo dyan, Banat Bay. Yung mga pinagsasabi mo, kaya nagagalit sa'yo yung network Alam mo, kanina, inaantay ko na lang, pauwi na lang ako. Sabihin nila, Banat Bay, binubuking mo kami, umuwi ka na nga lang. Ito, hinantay ko na lang yung kanina. Nalapitan ako. Banat Bay, pasensya na, cancel na po yung debate kasi tigas ng ulo mo, sinabi ng wag banggitin ng mga pangalan. Hindi kasi sinabihan kami kanina, which is sinabi rin naman dyan, na wag magbanggit ng pangalan na wala doon. Hindi ho pwede yun. Lalo na ho, kung ikaw ay public official, pampublika ka, wala kang magagawa. Hindi ko pwedeng banggitin yung mga ibang social media influencer o kaya yung mga pangalan ng mga mainstream media. Pero kung ikaw ay public official, ikaw ay pagmamayari ng publiko. So, kailangan for the sake of the argument, kailangan kang banggitin, di ba? Kaya nga kanina, nag-antay na lang tayo, napauwiin tayo Anyway, gutom naman ako kasi hindi ako makakain kanina Sarap pa naman ng pagkain dyan, yung kanilang pasta, sarap-sarap. Hindi ko lang kumakain kasi baka mamaya habang nagsasalita, mamatay ako. Sabi nilang, bastos mo naman Banat Bay, tumahi ka doon sa habang nagdedebate. Ay, hindi ko kaya hindi ako kumain, kaya gutom na ako Sabi ko, antayin ko na lang, pauwiin ako kagad. Ito naman po sila para ipagtanggol ang kanilang panig. Kung gusto pang bumawi ay may 30 seconds para sa rebuttal or final say. Lahat may chance magsalita. So, handa na ba kayo? Ayan, umpisa na po ang head-to-head harapan. Unahin natin si Ginoong Verhel Santos. Bago natin pakinggan si Lee Kuan Yew, alamin muna natin kung sino siya. Konteksto. Si Lee Kuan Yew, collaborationist ng panahon ng Hapon. Pagkatapos noon, nag-install ng personal dictatorship sa Singapore. Pagkatapos noon, nag-install ng party autocracy, dictatorship din sa Singapore. Ang unang ginawa niya nung maging diktador ay pakulong ang lahat ng kalaban. So, yun lang. Yun namang nagpupunta sa mainstream media na galing sa social media, dadaan lahat yan sa proseso, sa sistema, sa pag-uusap. Ito na naman to si proseso. Marami pong salamat. Sunod naman ay si Ginoong Ang hilig niya sa proseso, no? Bakit si Pangulong Duterte hindi niyo pinadaan sa proseso? Hindi, ako lang, nagtatanong lang naman ako Di ba? Ang hilig nila sa proseso. Bakit si Pangulong Duterte hindi pinadaan sa proseso? Pambira, Rayon Perez Dungdung.
Okay, fake news po yung sinasabi na na diktador daw si Lee Kuan Yew dahil ang meron po sa Singapore ay hindi dictatorship kundi parliamentary form of government. Ang PAP po ay pwedeng matalo kung hindi sila magaling. Pwede silang matalo. Dati nga hindi naman sila yung yung nasa poder, dati Labor Front yun eh. So, essentially mali po yung pagka-characterize na masama kay Lee Kuan Yew. Let's look at the results. Maganda po ang nagawa niya. Kaya bakit ba natin hindi pakikinggan ang mga sinasabi niya? Totoo naman eh. Back then, masyado nating hindi kumbaga yung mainstream media kumukontra sa ilang mga reforma katulad ng charter change, constitutional reform. For the longest time laging pinapamukhang masama ang mga reformang kinakailangan ng Pilipinas. Bakit ba ganun? Ayusin sana natin to, pero hindi mangyayari to kung masyadong biased ang mainstream media. 'Di ba? Kaya ako, bilang isang reform advocate, I needed to use social media kasi hindi ako nabibigyan ng panahon na makapagsalita sa mainstream media. Ganun lang po. Thank you. Marami pong salamat. Pakinggan naman Hoy, imbitahan nyo kasi si Orion eh. Kayo, hindi nyo iniimbitahan eh. Ayan tuloy. Kasalanan nyo, ba't siya nagbablog? Hindi, tama naman yung punto niya. Tama naman, kayo talaga, oo. Tama naman yung punto niya. Ang problema kasi, ito kasi yung problema sa mainstream media, isa pang problema. Pag hindi kapanalig nila, ika nga, hindi nila pareho ng mag-isip, hindi pareho ng kanilang punto de vista, hindi nila iimbitahan. Yeah? Kahit anong expert mo pa dun sa issue, basta hindi kayo pareho ng pananaw sa buhay, hindi kayo imbitahan. Yan ang sinasabi ni Orion. Hindi, katulad niya, ilang beses na naging issue yung alam mo yun, yung change ng reform ng Constitution, hindi ko siya iniimbitahan. Ang laging iniimbitahan yung negatibo doon, si Hidarian. Di ba? Yun ang problema. Kasi nga, hindi nila kapanalig. Mag-imbita lang tayo ng pareho natin ng kwento, kung pareho natin ng paniniwala. Yun na talaga ang totoo. Buti nga. Kung wala pang ganitong klase yung debate, naturalmente, alam naman pare-parehong kunin nila dyan. Hindi naman pwede. So, this time, kailangan nila mag-imbita ng yung hiwalay sa ganyang klaseng pag-iisip, di ba? Buti na lang at nailabas. natin si Ginoong Danilo Araw. Kay Pangulong Duterte, alam natin na napaka-polarizing na figure niya. At gusto kong itanong lang sa kanilang dalawa, sa pag-cover kaya ng pag-aresto kay Duterte, may pagkukulang kaya yung mainstream media o yung naging source kaya ng pekeng balita hinggil sa TRO for example na na-issue, saan kaya nanggaling ito? So magandang malaman ang inyong opinion. Salamat po. Una-una, hindi ko ho binalita yung TRO. Okay? Para sa kaalaman ninyo. Ayoko na lang barahin kasi baka mamaya sabihin naman nila, idiin pa nila kung sino man yung nagsabi ng TRO. Yung nagsabi po na may TRO na, ay nagkamali lamang po siya. Yung tao na yun, kasi napakinggan ko yung interview niya, tinanong siya, bakit mo sinabi na may TRO na? Kasi para bang meron daw siyang narinig from another person na sinabi ayan na yung TRO. So akala niya yung TRO na yun ay may pinipigilan na. Gayun pa man, hindi naman po social media vlogger po yun. So bakit yung sisisi sa social media vlogger? May mga naglabas na ibang social media vlogger. Sabi ko nga sa inyo, wag natin i-generalize. Meron kasing talagang mabilis maniwala at mabilis mag-share. Meron pong ganoon talaga. Wala tayong nila yung style nila. Maaring mali sila doon. Kaya nga ang lagi ko yang sinasabi sa aking mga kasamahan na banateros, kaya makakaasa kayo na bago kami maglabas ng balita ay kino-confirm po muna namin ng ilang beses sa mga taong concern at higit sa lahat sa istasyon ng SMNI. Para sigurado kami na hindi kami naglalabas ng fake news kasi pinapahalagahan po namin ang aming pangalan na hindi po kami maglalabas ng fake news kahit pa po ito ay pumapabor sa kwento ng mga Duterte. Basta fake news, fake news. It doesn't matter kung sino ang mag-benefit doon. Basta fake news, fake news. Okay?
So, ang hindi ko lang magets dito sa tanong ni Kuya, bakit tila ang sisi na naman doon yung mga vlogger? Hindi naman po vlogger yung naglabas po nun. Kandidato. I mean, nagkamali siya, which is, sabi ko nga ho sa inyo, lahat naman tayo nagkakamali. The difference between fake news and wrong news, which is, wrong news, mas madalas ang mainstream media magkaroon ng wrong news eh. Ang fake news po, may malicious intent to deceive people. Ang wrong news, nagkamali lang. May honest mistake. Ibig sabihin, meron siya nabanggit na nagkamali siya. Okay? Meron siyang pagkakamali. Pero iba po yung fake news. Tayo, whether nagkamali o tama, whether nagkamali na walang malisyosong dahilan, tinatawag kagad nating fake news. Wag naman po ganun. Kasi mainstream media nga eh. Madalas magkamali eh. Di ba? Bakit ganun? Wag tayong ganun. At ito naman po, sagot ni Banat Bay. Ako po, patay tayo dyan. Pagdating po dun sa pag-kidnap sa ating dating Pangulong Duterte, Pasensya na po yung kagad ng sinabi ko kasi 1 minuto lang eh. So kailangan, I'll take the advantage of telling about the kidnapping that happened to PRRD. Akala nyo ha? Hindi kasi akala ng iba, di ko daw sinagot yung TRO. Una-una, wala akong pakialam doon sa TRO, di ko naman binalita yun eh. Bakit ko pakikialaman yun? Hindi naman ako nagbalita nun. O hindi ko sasagutin yun. Pahala kayo. Isang tanungin nyo yung nagbalita. Hindi ako. Pero ako, ang sasagot ko sa inyo tungkol sa pangyayari kay PRRD. O bahala kayo sa buhay nyo. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.